Magpapagawa ka ba ng ground flooring mo ngayon? Ano-ano ang dapat mong bantayan at iwasan sa pagpapagawa nito? Ano ang mga tamang diskarte para dito? Usapan ground flooring naman tayo, mga ka-archi. Hi! Sa mga bago ka nga pala dito, ako nga pala ang inyong Kuya Architect. At kung naghahanap ka ng contents all about house design and construction, well, check our videos for tips and information relating dito. At mag-subscribe para updated ka sa ating mga bagong videos. Well, sa video ito ay pag-uusapan natin ang mga design and construction mistakes sa ating concrete ground floor. Or pwede ring tawagin nating slab on fill. Again, pag-uusapan natin ang ground flooring. Pero meron tayong video all about naman types of suspended flooring types or yung mga upper floors naman na pwede nyong i-check later pagkatapos nyong panoorin ang video ito. So again, ano nga ba ang mga iba't ibang mga pagkakamali na maaari nating magawa sa ating mga concrete ground flooring? Tara, pag-usapan natin. Common ground floor mistakes. Unang mistake, lower ground height. So, kung may makikita kayo sa plano, meron itong tinatawag na NGL or ito yung natural ground line. Ito ang level ng natural ground. Ibig sabihin, pwede itong maging lupa or yung fade na ground or nalagyan na ng semento. Ito yung point or yung line na pagbabasihan natin ng height ng ating finished floor line sa ating ground floor. Well, siguro para sa marami sa atin, para makatipid, ay binababaan natin yung height from NGL to the finished floor line ng ating ground floor. Again, para makatipid. So, ano nga ba ang magiging mga issue kung yung ating finished floor line sa ground floor ay mababa yung height from the natural ground line? Well, una, pwede itong magka-issue about maintenance. Pag kasi malapit lang yung ating finished floor line sa ground level, mas madali makakapasok or kumapit ang mga alikabok at dumi sa ating flooring galing sa labas. Especially kung maraming sasakyan ang dumadaan sa harapan ninyo. Kung mas mababa yung flooring nyo relative sa ground, mas madali ngang pumasok or akyat yung mga dumi or alikabok sa bahay nyo. Kaya baka mayat maya kayo nagwawalis ng yung sahig. Ganun. Well, bukod nga sa issue nito na madaling pumasok yung dumi sa loob, isa pang consequence nito ay kapag may malakas na ulan or merong bagyo at malapit kayo sa creek, ilog or anumang bodies of water na pwedeng umapaw, pag mababa yung ground floor, madali itong maabot ng tubig baha. So, baka magkaroon ng water damage yung inyong floor finishing or yung mga furniture nyo sa loob ng bahay pag masyadong mababa ang yung ground floor base sa inyong natural ground line. So, ano nga ba ang standard na height sa ating ground floor from the natural ground line? Well, kung ang lugar na pagtatayuan nyo ng bahay ay known na bahain or malapit nga sa mga bodies of water, pwede nyong taasan yung inyong ground floor height. Pwede yung 0.8 to 1 meter na height. But kung nasa mataas naman kayong lugar at hindi nyo naman problema ang baha, pwede na yung 0.6 meter na height ng ating ground floor. At syempre, kailangan nyo naman ng steps or hagdanan para dito. So, standard step na height ay pwede 0.2 to 0.25. So, madidivide nyo na yun sa mga heights ng ating ground floor. Well, in terms naman sa aesthetic, magandang tignan ang bahay kung hindi mababa ang kanyang base. Hindi siya magmumukhang punggok, especially kung one story lang siya or bungalow. At pwede mo itong designan ng planters or lagyan ng stone finishing ang mga base na ito para again, mas gumanda yung facade ng bahay. Kahit sabihin man na extra gastos yung backfilling at saka yung extra wall sa base kung medyo mataas-taas, well, hindi mo na kailangan pa mag-worry about baha at easily na pagdumi ng sahig.
So, yun ang ilan sa mga dapat tandaan at iwasan sa pag-determine ng height ng ating ground floor. Now, second mistake, unnecessary interior elevations. Ito yung pagtaas at pagbaba ng level ng sahig sa iba't ibang parte ng ating bahay. Siguro may napansin kayong isang bungalow na bahay or one story. Pero angat yung flooring ng kanilang bedrooms compare naman sa kanilang mga common areas which is living, dining, or kitchen. O may nakita kayong sunken na living room, yung nakalubog na mga sitting area gaya nito. Well, ito para sa akin ay tinatawag kong unnecessary elevations. Especially kung flat naman yung lupa na pagtatayuan mo ng bahay at hindi naka-slope. So, ano nga ba ang magiging issues nito? Well, una, especially sa bedroom areas, kumakain ng space ang mga hallway na nabuo at yung mga steps nila sa pag-angat or pag-elevate ng area yon. So, kung hindi naman kalakihan yung floor area mo, wag mo nang iangat yung bedroom area kasi maaari itong makasikip doon sa loob ng bahay. At yung namang sunken living room, gaya ng na-discuss natin sa isa nating video, ay medyo may dala itong hazard kasi maaari kang madulas or matumba at mahulog dito. Mas madali ring madumihan ang mga sofa dahil ka-level lang nito yung flooring ng rest ng bahay nyo. At mas mahirap itong linisin, especially yung dumi ay nandun sa sunken part. So, again, pero kung may vacuum ka naman, okay lang. Pero kung walis lang yung gamit mo, well, kailangan mo pa talagang extra effort para linisan ito. Pataas man or pababa yung change of elevation sa loob ng bahay, tulad ng dalawang example natin, pareho itong may issue on accessibility. Pag may kasama kang matanda sa bahay or mismo tayo pag tumanda, mas mahihirapan na tayong maglakad dahil siguro masakit na yung mga tuhod natin. Kaya nga mas difficult yung may mga multiple elevation sa loob ng bahay kasi kailangan pa natin mag-effort na humakbang kahit tayo ay matanda na. Ganun. At kung ikaw naman ay gumagamit ng wheelchair or clutches sa anumang kadahilanan, mas mahirapan kang mag-navigate sa loob ng bahay dahil nga hindi level yung ground floor natin. So, kung medyo mataas yung bedroom or meron tayong sunken area, mas mahirap ang access para sa mga handicap na mga tao. But given those scenario, pero mas gusto mo pa rin na magkaroon ng somewhat change of floor height sa ibang parte ng bahay, dapat ito ay hindi ganun kataas. I suggest na increase height ng 0.2 to 0.25 meters yung mga change of elevation para hindi naman ganun ka drastic yung change of height, no? At mababa ito para lang tong one step sa ating hagdan. So, hindi masyadong mataas, hindi masyadong mababa. So, less hazardous at less space consuming yung height na ito. Anyway, merong acceptable and ideal drop ng flooring height, no, sa ibang parte ng ating bahay, especially sa ating balconies at sa ating mga banyo. Ito yung 2 inches or 1 inch minimum na drop from our main floor patungo sa flooring ng example balcony para hindi madaling pumasok yung tubig na maaari niyang ma-accumulate galing sa ulan sa labas. Same din sa banyo, meron din ganong drop ng flooring height para naman in case na mag-overflow yung tubig or may talsik ng tubig galing sa banyo ay hindi ito madaling umabot sa ating main floor. Third mistake, underground slab pipings. Well, ito ay personal na experience, no? Well, kasi nung ginawa tong bahay namin nung 90s, isa sa mga water line namin para water supply sa aming kitchen
ay nakabaon sa aming ground floor. At ngayon napansin namin na parang medyo may leaking yata na nangyayari kasi mayroong pamumuo ng tubig sa floor surface sa areang yon. At dahil doon, maangat yung mga tiles. So wala kaming magawa kundi bakbakin yung tiles sa areang yon at tingnan kung saan nag-leak. Well, eventually i-condemn namin yung water line na yon na dumadaan nga sa aming ground floor. Ang plano namin ay ilalabas namin ito at iikot na lang sa pader ng bahay para mas madali yung repair kung meron namang mangyayaring ulit na leaking. Well, worse ang magiging scenario kapag binaon mo yung iyong sewage line, soil line, or daanan natin ng dumi patungong septic tank kung nakabound ito against sa ground floor, dahil kapag may paggalaw or sabihin natin may lindol ay maaring disalign yung tubo at yun, baka mag-leak ng sewage. Medyo mabaho yon sa iyong ground floor. Well, wala naman masyadong problema or konting gastos lang compare sa ground floor yung mga pipings na i-repair na naka-suspend mula sa second floor or upper floors, kasi mas madaling i-disassemble yung kisame kaysa naman yung sa mga piping doon sa ground floor na kailangan mong tibagin yung concrete slab or yung mga floor finishing gaya ng tiles para makumpuni or makondem mo yung connections na yon. So, tandaan, huwag magbaon ng mga piping sa ating ground floor, especially kung concrete ito. As much as possible, ang mga pipings na ito sa ground floor ay nakalabas, pwedeng i-layout within the periphery ng building kahit na naka-expose. Pwede mo rin itong ibaon sa lupa sa gilid na mas madaling hukayin pag gusto mong i-repair, or pwede mo itong itago doon sa mga planters na ilalagay mo sa side or sa front ng iyong bahay. Pwede mo rin itong i-cladding using fiber cement board. Mas madali na itong i-repair dahil hindi mo na kailangan again tibagin yung concrete na flooring mo kasi nasa labas na. So remember, kahit medyo mahaba yung run ng iyong water line or sewage line, wag mo itong idadaan sa ilalim ng ground floor concrete slab. Well, pinag-uusapan na rin natin ang flooring. Meron na tayong videos all about naman ceramic tiles. Meron tayong video tumatalakay kung paano i-estimate yung gagamiting tiles sa isang area, kung paano ito i-prep or mga tips for proper installation ito. At isa pang video all about naman tiles design at ang mga presyo na currently nasa market ngayon. So check nyo na lang tong dalawang videos na to later. At ang fourth mistake, wrong use of flooring materials. Well, again, meron na tayong mga videos all about different flooring finishing materials aside from the ceramic tiles. Meron na tayong videos all about the pros and cons ng paggamit ng vinyl tiles as floor finishing. Meron na din tayong video all about more affordable concrete flooring finishing gaya ng polished concrete, powdered finish, at yung stained na concrete flooring. At meron na rin tayong video containing the details on how to use a fiber cement board naman as flooring. Please check these videos later. And now, going back sa wrong use of flooring materials. Well, general rules para maiwasan ang mga mistake na ito, especially sa ground floor areas. Una, huwag gumamit ng vinyl tiles or ang laminated wood panels na flooring sa iyong ground floor kung malapit kayo sa may mga ilog, creek, dagat, or sa iba pang bodies of water kasi merong tendency na mag-overflow at bumaha. Ang mga materials na ito, yung vinyl tiles at laminated wood flooring kasi ay prone to
water damage. Kaya kung ma-expose ito sa tubig, maaring masira ang iyong floor finishing. Isa pang general rule ay hindi paggamit ng mga polish or glossy na mga tiles sa ating balcony, porch at iba pang mga exposed na ground floor finishings. Ang mga areas kasing ito ay maaaring expose sa ulan or rainwater na pwedeng mag-accumulate doon sa kanyang pore surface. Kung gagamit ka ng glossy na mga tiles ay maaaring maging madulas ito that can cause accidents. So instead of those glossy tiles, gumamit ka ng textured or yung non-skid na mga tiles gaya nito. And of course, same din sa mga areas sa interior nating bahay tulad ng banyo at laundry area kung saan exposed din sila sa tubig. So, it's better to use non-skid or textured tiles para hindi kayo madulas doon. Well, yun ang ilan sa mga dapat iwasan sa paggawa ng ating ground floor. So, sana dagdag kaalaman itong video na to sa inyo. So anyway, kung may katanungan or opinion, pwede nyong ilagay ito sa ating comments below. At huwag kalimutang mag-like, share, at syempre kung hindi pa, ay mag-subscribe. Ulit, ito ang inyong Kuya Architect. Salamat sa panonood at kita-kita tayo uli sa ating next video. Bye!